Welcome to this, folks, and Good morning, Atty. Trixie. Minsan lang ho kayo lumalabas sa TV. Edwin. Malakas po si Trixie sa inyo. Maraming salamat ho. Pinaunlakan niyo po ang... It's my honor. It's my honor. thank you for being here. So, kumusta naman, sir, yung the RTC found that yung affidavit daw ay forged document. So, ngayon, ang tinatanong is, ano ang repercussions nito sa inyo daw dahil kayo yung nagpresenta? Repercussions on me. Meron siyang repercussions? May mga ganun. Hindi, tanong lang naman, syempre, umiikot. And I'm surprised this is happening. Are they trying to create? Ito yung sinasabing repercussion kasi mananagot daw siya sa pagpresenta ng witness. Tangin ang gago talaga. Hindi. Pakagago, no? Ikaw na nga yung nagpakita ng witness na nagsasabi ng mga totoong nangyayari, tapos ikaw pa mananagot. Hindi naman yung katulad ng isang senador na involved sa tanim witness eh. O, di ba? Di ba? O. Tama po ba, Kusen? Hindi naman yung katulad nung senador na yun eh. Yung, ewan ko ba? The mountain out of a molehill? Di ba ho, and I agree with this, and other legal luminaries have also agreed that, notwithstanding the fact that the signature was of the lawyer, notary public, was allegedly forged, he already sworn in before the Senate, di ho ba? So, Yes, he did. Kaya, didn't that cure whatever defect there was in the preparation of the affidavit or the notarization of the affidavit? I think Ito ladies and gentlemen, may scoop ako sa inyo, may scoop ako. Alam naman natin, di ba, yung kahapon, isang araw, kaya alam mo, ito, wag kayong mag-i-skip ng video ni Banat Bay. Pag nag-skip kayo ng video ni Banat Bay, mawawala kayo sa takbuhin, mawawala kayo sa mga pangyayari, sa mga eksena. Kaya wag kayong mag-i-skip ng video ni Banat Bay. think so because the guy presented himself before the Senate Blue Ribbon Committee. Correct. He took his oath, and then he allowed himself to be interpellated by the entire committee. But, But let's get back to the allegedly. What is that? Repercussions. No, the notarized, the forged, whatever. forged document daw. The signature of the notary public was allegedly forged. Yes. If we can at least waste our precious time discussing this, you will have to believe and assume that Gutesa has the power to go to one office, get the notarial stamp of whoever is notarizing there, secure the dry seal, and then look for the last entry of the book of the notarial register Right. or the registry para makuha mo yung document number, the page number, and the book number, and then sasaynan ni Gutesa. Are we able to assume all this, that Gutesa has the capacity to do all this by himself? The other lawyer who also presented the same signature, the same forged signature, was Attorney Romano Macalintan. Yes, at meron din akong nakuha, ganun din. Exactly. Yung signature, very, very close doon sa... So, ako, ang assumption ko dito, like the assumptions of many, if not all, pumunta ka sa isang lugar, let's say, the periphery of Quezon City Hall. Correct. Nandiyan naka-line up lahat ng ano. Somebody will go to each one of these. I-present niya yung paper. And then, all the guy would have to do is bigay niya yung papel, then wait for a while, hanggang sa natataka na lahat yung papeles niya. And then he pays. No one would insist on, let's say, verifying bago siya umalis. Sir, ma'am, can I please ascertain whether you are the one who signed this? Are you the lawyer who signed this document? Naku po, subukan mo yun sa notaryo. Totoo bang kayo yung nagpirma dito? Baka kunin na, wag na, wala ka palang tiwala. Lumayas ka na dito, umalis ka po, maghanap ka ng iba. Baka ganunin ka nung no secretary. Yung po bang nagpapanotaryo had all these things to do bago siya umalis. The notary public in this country has become a cottage industry. Wala naman talagang lawyer doon eh. I have always assumed that somebody, like in the case of Gutesa, was there assigned by that lawyer, whoever she is or he is. Maring hindi siya ang pumirma, but she or he allowed somebody to sign for him or for her. This is happening everywhere. Sa totoo This is something that we should recognize. So, totoo lang, kinagawian talaga dito yan. Eh, di ba? Pagkatapos yung poor na tao, ang i-ostracize and he will be discredited by paano why are we allowing let's say ourselves to be swayed into other direction? Gutesa is the most credible witness ever presented in that committee. Why? Gutesa has nothing to gain. Gutesa has everything to lose, including his life and the safety and the security of his family. But the most important thing, Gutesa was able to connect the dots from Saldico to Martin Romualdez. Inako? And that's the reason why there is pressure also now in the Senate to issue an invite to the House to us, former Speaker Martin Romualdez. And I welcome that. Appear. So at All the least, while I've been thinking that that is the most Alam mo, napapansin ko dito medyo sinasalo ni nitong isang to, itong dilawan na to, itong pinklawan na ito, dilawan na ito yung ewan ko, itong mga senador. Oo. Kasi ito, bumibiro ng konti dito, pumipitik na dito si si Marcoleta, sinasabi na niya na sana, ito nga si Gutesa, ano ba ito, si Gutesco ba ito? Gutesa. Gutesco kasi madalas kong punta noon Si Gutesa na para bagang nagsalita, siya na nga nag-connect doon sa mga mastermind. Siya pa ang inuusig ngayon, di ba? Tapos biglang saluto si Lacerda na sinasabi niya ngayon na hindi, imbitahan naman na yun ng senador. Naku, sus, niwala ka sa patot. Naniniwala kayo kay Pinky? proper thing for
Blue Ribbon Committee to do. Why is it that all the personages mentioned by Gutesa in his own affidavit, like a certain John Paul Estrada and Mark Tiksay, allegedly the ones who are receiving the money and then counting the money in the house of from the house of Saldico in Valle Verde, then to be transported in his house in BGC, and from there, yung leftovers kasi like the one he mentioned that was December 2024. Sabi niya, ito po minimension ko special because this is pinakamalaki pong delivery namin. You imagine 46 suitcases. Each suitcase, sabi niya, as an amount of let's say 48 million. How did you know? Kasi merong label eh, sabi niya, yung post-it. And dadalhin po namin kay Saldico sa unit niya sa BGC. Out of 46 ang ibababa namin 35 at that time. So 11 ang naiwan, 35 ang dinala kay Martin Romualdez. Bakit hindi naman ipatawag si John Paul Estrada? Bakit hindi ipatawag si Mark Tiksay? These are the ones he personally knew and sila ang nag-receive, sila ang nag-handle, sila ang nagbilang. Nakausap niyo na ho ba si Senator Lacson tungkol dyan? In the concern that you have that, why didn't you send yung pwedeng isama niyan, di ba? It's Wala yung sinasabi. Unang-unan, bago kami nag-iwahiwalay. Ba't hindi mo ako patawag si Saldico? Alam mo sabi, nagtagal ka naman dyan eh. Don't you know the interparliamentary courtesy? Ayan, so tinatanong nila Serda, di mo ba nasabi yan kay Lacson? Sabi niya, ito na kagad binara kagad ni Lacson eh. 'Di ba? Sinupla kagad ni Lacson yung idea ni Marcoleta na bakit hindi ipatawag, di ba? Wala eh. Mainang nila lang yung si Lacson. Preaching to the choir. Of course. Sabi ko, are we violating interparliamentary courtesy if we simply invite him? No. I invited Toby Chanko and I was the chairman. And he appeared. He appeared, and twice he appeared. Ba't tayo mong tawagin? Ba't tayo mong tawagin? For example, the initial 17 congressmen mentioned by the Discayas. 17 congressmen. Hindi man lang niya ipatawag kahit isa. And he himself mentioned 67 contractors congressmen. Correct. In your Hindi, nagpatawag siya. I'm not saying that we should not call the small fries here or charge them. They're all accessories to this crime. Pero huwag naman nating pakaiwasan o pagtakpan yung malalaking isda na dapat nating matukoy dito. Senator Marcoleta, it's just something that we mortals don't know how it works on the Senate. Ordinary mortals like us. So hindi kayo. Ito po, this is my question. No? The Senate operates as a collegial body. Yes, sir. So you're supposed to be discussing things amongst yourselves. Grabe, no? No, di ba? There are two main points that I want to ask. Dito po kay Mr. Gutesa, you presented him right there and there. No? Was there a previous notice to the chair or to the others, because you're working as a collegial body, did you inform them that I have a surprise witness? I remember that you mentioned it right there and there, because my understanding of Senate rules, and because it's a collegial body, that you should provide notice to all the members so that they can aptly prepare for the closest case I recall was, if it's a very sensitive witness and you just brought him in, you will normally ask for a break, maybe 1 hour, and discuss it among the body, among the Senate Blue Ribbon, and then come back. And by which time, they would have sufficient time to prepare. Why Ako actually, mali din yung ganung klaseng proseso na sinasabi. Kasi alam mo, magiging obvious yan eh. Sigurado ako, kunwari yung, sandali may pipresenta kami ha. Aalamin muna yan kung anong sasabihin, ganyan. Tapos hindi na ipipresenta, sasabihin na naman nila, executive session. Buti nga na caught off guard sila eh. Pero at the same time, hindi pa rin totally caught off guard ang ginawa ni Marcoleta. Kasi kung matatandaan ninyo, pinaalam niya eh, can we present this witness na ganito, kinuwento niya na pinapunta ako sa ganitong lugar, tapos can you present this witness? Yun ang maganda, kasi transparent, di ba? Pag sinabi ni Lacson, hindi pwede yan. Magagalit ang taong bayan. Pero yung gagawin mo secret, yung usapang ganun, naku po. Si Remulla nagagalit pag secret daw. Di ba? Gago! So ibig sabihin nun, ito hindi ho ito masasabi nating itinago. Kasi pinaalam naman eh. Pwede naman niya sabihin, wag muna, mag-usap muna tayo. Ba't di niya ginanon? Takot siya sa taong bayan, sa galit ng taong bayan. I remember you asked permission and Senator Ping Lacson said yes, but as a general practice, don't you as a collegial body inform each other? Let's say, sabi ni Senator Ping Lacson, meron din siyang surprise witness. So, binandero niya sa publiko, meron siyang witness. Hindi ko po alam kung sabay naka-adjourn kayo ngayon. Will you be meeting first to discuss sino ba itong surprise witness? I think, shouldn't he be obligated to inform the fellow committee members, Blue Ribbon? First to the initial question you raised. Yeah. Bakit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na i-discuss sa kanila? Correct. Kasi nung na-meet ko si Gutesa through Mike Defensor, there was a little time. Hindi naman ako naniwala na may tao nga palang may gustong gumawa ng... Sabi ni Mike Defensor, i-meet mo lang sabi ko, for 2 months, hinahanap ka raw niya, nalaman ko through my emissaries here. Ikaw ang hinahanap niya. Gusto lang niya makausap ka because meron doon siyang sasabihin. Sabi ko, paano ito mag-alas 2 na? Ang ang session namin is 3 o'clock. This was the day before Huba ng Blue Ribbon? Yes. Hindi ko na alam kung anong date. Sabing ganun. Hindi, we are in Manila kung saan mo gusto. Malapit sa'yo para lang makita mo yung prepared statement.
oh, can you go to this escape? Kasi yun lang ang alam kong malapit. That's 5 minutes away from the Senate. So pumunta ako. Okay? Doon ko nakita na, sabi ko, matindi tong statement mo. Are you prepared to make yourself available before the committee? Yes, sir. O sige, sabi ko, panutaryo mo. That's for my benefit only kasi hindi ako naniniwala na matapang siya talaga. I don't know him. Okay, so kung talagang buo ang loob mo, pumunta ka bukas sa Senate before 9 o'clock ng umaga. Okay. Sino kasama mo? Ako lang po, sir. Anong sasakyan mo? Sir, nakamotor lang po ako. Well, sa una, hindi ako naniniwala na malakas ang loob niya. So, hindi ko na sinabi sa kanila kasi baka ako rin, hindi ako naniniwala na darating siya. Gusto kong maniwala na buong loob niya kung darating siya. That's what happened. So, sir, napansin niyo ba that yung testimony ni Gutesa ay pareho din dun sa, yung, lalo na dun sa luggage, ay pareho dun sa testimony nung sina Bryce Hernandez? Mabuti tsaka napansin mo. Henry Alcantara? Hindi lang si Gutesa. Alcantara, Bryce Hernandez talk about the Rimowa suitcases. Sinabi rin nila na dinadala sa bahay ni Saldico. Nag-connect lahat eh. This guy also mentioned, about, putting the money in this, ganito, dinadala sa ganito. Luggage, oh. Bakit Confirm hindi yung nila luggage, ngayon yeah. maintindihan? Ba't hindi nila Same luggage po mapag-connect? yan? Same luggage yung Mga ginagawa? ganun lang binabanggit nila. Sabi ko, how come? Sinong nagbibilang? Sila po, sabi niya, ano na po plastic. Ang isa pong plastic is 1 million, so ini-change lang na ganun. So, sir, walk us through yung testimony ni ano. He connect Naintindihan natin, di ba? Yung testimony nung si Gutesco, same nung kila Bryce, na yung maleta, lalo na yung mamahaling maleta, di ba? Na doon nilalagay yung pera, same. So may connection talaga, hindi nag-iimbento. Talagang may alam yung tao. Kaya nga, ewan ko, siguro dahil nga yung sila Bryce at saka kung sino man dun sa mga DPWH, takot kay Romualdez, alam naman po natin. Yan ang tinuturing na Panginoon ng mga animal eh. Lalo na sa gobyernong to, si Romualdez eh. Kaya takot sila dyan, magsalita. Naintindihan ko, wala silang mga bayag na ituro yun. Pero itong isang to, yung security, marin eh. O may bayag, di ba? So ayan, binuking niya. Pero sabi nga, konektado yung kanilang testimony, yung kanyang testimony. kasi may kinikwento kayo kanina, he connected the luggage issue. Sir, yung narrative niya, bakit importante? Gutesa pala, hindi pala Gutesco. Talay. Come to this folks and Uy, ano nangyari doon? Bumalik. Sorry. Ako naman. Ano nangyari ba? come to this The safety and the security of his family. But, Sensitive witness, and you just brought him in, you will normally ask for we are in Manila kung saan mo gusto. So, CCTV, si Senator Ayan Lato. pa. Gutesa. Napaka-importante ng Yan. Saldico. Nag-connect lahat eh. This guy also mentioned, about, putting the money in this, ganito, dinadala sa ganito. luggage. Sa oh, ganito. Pala Bakit si hindi Vizcaya. kaya ngayon maintindihan? Ba't di nila same luggage po mapag-connect? yan? Same luggage yung Mga ginagawa? ganun lang binabanggit sila. Sabi ko, how come? Sinong nagbibilang? Sila po, sabi niya, ano na po plastic. Ang isa pong plastic is 1 million, so ini-change lang na ganun. So, sir, walk us through yung testimony ni ano. He connected, kasi may kinikwento kayo kanina, he connected the luggage issue. Sir, yung narrative niya, bakit importante yung narrative ni Gutesa? Napaka-importante ng narrative ni Gutesa because he was the only one who connected the dot from Saldico to Martin Romualdez. Nobody else. Nasaan na po siya ngayon? Do you still have contact with him? Wala akong contact sa kanya personally. Ang pagkakaalam ko, kinupup siya ng kanyang tropa, yung mga Marines. Kasi ang balita ko, merong natatangka sa buhay niya. At I was also informed na nahuli nila yung gustong magtangka sa buhay niya. Nahuli? Yari kayo doon. Sigurado ako by this time, alam na ng Marines. Alam na ng mga militar kung sino yung gustong magpategi. Kasi siyempre kung nahuli yan, paaaminin yan. Oh. Naku, matinding pagpapaamin ang gagawin sa kanya. Sigurado tatali yan, tapos sasabihin sa kanya, umamin ka na. Tinali pa. Yun na, di ba? Sir, tanong lang, natanong niyo ba kay Mr. Gutesa kung bakit, kung nag-deliver siya sa Forbes kay Speaker Martin, allegedly, nag-deliver din siya sa Aguada? Tama Sinabi po ba? niya doon sa statement niya, hindi lamang sa Pero hindi dalawang niya lugar sa misleading. merong Natanong niyo ho ba kung bakit ho dalawang Oo, delivery Forbes places? tapos Aguada pa. hindi na kasi nakita ko yung ano niya. Dahil nagmamadali kasi ako. Ngayon, ang nangyari pa, ang balita ko, kumuha ng CCTV si Senator Lacson para makita niya na kung sino yung sumundo kay Gutesa. Sa CCTV po ng Senate. Eh, sabi, Ano naman? Ito si Lacson. Anong essence nun, Brad? Pinky, anong essence nun? Diba? Bakit mo kailangan pangkunin kung sino sumundo? Ang bihira. ako naman, anticipating that he might come. So sabi ko doon sa staff ko, pakitingnan mo itong taong ito, baka sakaling dumating kasi nangako siya na darating. But I'm not sure kung darating o hindi. So binigay ko yung pangalan. Oh, natural, kasi alam nyo, ako pumupunta po ako minsan dyan sa Senate. Mahigpit po ang security dyan. Sisiguraduhin, o saan ka pupunta? Sinong pupuntahan mo? Di ba? So itatawag mo na para baga mga condominium, hindi ka basta-basta makakapasok. Kailangan, hindi pwedeng dire-diretso ka lang. O, kahit alam mo pa kung ano unit na pupuntahan mo.
o kahit dyan, alam mo yung opisina, hindi pwede or else dadagsain sila ng mga nanghihingi ng tulong sa mga senador. So ibig sabihin, kailangan may verifikasyon. So, to verify at hindi na magulo, natatawag pa sa opisina, abay, sinundo na. Ang hindi ko maintindihan, kay Lacson, bakit kailangan pa niyang kunin yung CCTV? Ay, ito na naman siya dun sa CCTV. Sumablay na nga siya dun sa CCTV na sinasabi niya nung una eh. Hindi ko alam kung nagpapa-excite ka lang, Lacson eh. Sumablay ka na doon, naalala mo yung magdadala ng pera o yung isang di umano pumasok pala yung palaki. Hindi ito di ba? Pumasok daw yung isang kontraktor doon sa Senate. Ano nalaman mo doon? Kay Erwin Tulfo pala. Kasi may gagawin doon sa loob. Pero pininta mo na sa publiko na para merong bit-bit na pera yung kontraktor at dadalhin sa senador. Yun yung pinipicture mo eh. Pinalalabas mo sa tao na ganun. Pero sunog ka doon eh. 'Di ba? Bakit ko nalaman sunog ka? Hindi mo na tinuloy eh. Hindi mo na diniin eh. Pero ang pinalalabas nyo doon, nung una, merong isang kontraktor na nagdala ng pera sa loob ng isang senador, opisina ng senador. Nung nalaman mo, kakampi mo pala yung senador na yun. Bigla mong iniwan sa ere. Yung topic na yun. Di ba? Iniwan mo yung issue eh. Ay, wala pa, mali pala. Meron pala talagang ginagawa. Alam mo, di ba, eto kinikwento ko na sa inyo ito, even before malaman pa ng publiko na masusunog si Lacson doon. Bakit? May nagsabi sa akin eh. Diyan sa loob ng Senado. Naka, masusunog siya dyan sa sinasabi niyang babaeng naghatid. Una, wala sa oposisyon yan. Wala yan sa mga minority. Pangalawa, ang ginagawa dyan ay yung opisina ni Erwin Tulfo. Kaya pumasok kasi inaayos. Kasi talaga namang may butas. Di ba? Eventually, yun ang lumabas sa talagang katotohanan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, etong si Lacson, mahilig lang ito eto, anong problema kung sunduin ni Marcoleta doon sa labas o doon sa entrance yung si Gutesa? Anong problema dun? Hindi makakapasok yun. Kaya pinasundo niya sa tao niya. Pambira ka, Lacson. Halatang-halata ka na. Na-establish nila sa CCTV. One of my staff fetched him from the guards area at pumunta sa Senate ito, di ba? Sa Senate. So, Ngayon, bali sa pintuan ng Senate. Sa pintuan kasi doon pa lang kasi maraming Pirmahan. pirmahan. You have to check in eh. Para lang makapasok siya ng mabilis. Kasi sabi ko, before 9 o'clock na doon ka na. Question is, bakit naman si Senator Lacson, kung totoo yun kung totoo na merong CCTV, ba't kinakailangan niyang kumuha ng CCTV and spy on us? Yo. Is this the work of a senator? But wasn't that already, the CCTV has always been there, so you can just track it, di ba? So there's nothing new there because it's also been working. Pero bakit palaging siyang kumukuha ng Ito CCTV? si, magulong magtanong. Hindi yun ang tanong doon. Hindi, normal lang naman may CCTV dyan, di ba? Hindi ganon. Ang tanong dyan, bakit? Bakit kailangan pa yun? You remember the other incident? Meron doon contractor na pumunta sa isa sa amin and then na-establish pumunta sa opisina ni Senator But wouldn't that be Tulfo. also just to make sure that everything falls into place? That the people who are saying whatever they're saying Ano po? Halata naman masyado mong inilulusot yung mga kaibigan mong senador, Brad. Gago! can be verified independently. And CCTV is a good basis sir- to say that you're The question nga, Mr. Lasierda, kakainit ka ng ulo. Ang question nga doon, bakit pa? Anong purpose? Ayan na nga, inaamin na nga ni Senator Marcoleta, oo, pinasundo ko. What the fuck? Naku, napa-i-English tuloy ako. Ano nga purpose? telling the truth. Ano yung significance ng pagsundo ng staff Ewan ninyo? ko Hindi sa ba level, common courtesy yun? Para mag- Oh, diyan, mabuti pa si Atty. Trixie. Anong significance nung pagtatanong? Di ba common courtesy naman yun? Kung guess mo yun, ano ba? Anak ka ng wewe, oh. present yata sila na napumunta nga sa opisina ko. Alam na, kanino pupunta yung tao? Ako yung kausap Witness niya. niya. Oh, yes, sir. Di ba? Malinaw nun, no? Pero sa Senator Lacson, Tama nga naman. Kanino pa pupunta yan? Akong kausap niyan, eh. Oh, ako nag-iisabi sa kanya na pumunta na dito. Ano? Nakakainit ka ng ulo, Lacson. is making a big deal out of this. Sabi ko nga sa'yo, somebody is creating a mountain out of a molehill. Yun! Yung pagpunta ba ni Gutesa, kinakailangan kumuha ka pa ng CCTV para i-present mo. Why are you doing that? I'm confused. But when you say, bakit pa kukunin, you mean to say, bakit pa tiningnan ni Senator Ping Lacson yung CCTV? Ganun yung Lasierda, bakit ganyan ka? Abogado ka pero yung tanong mo pang grade 1. gusto raw nilang gawin. Ewan ko kung gagawin nga nila yon. At somebody informed me also na may pumunta sa Seascape para makita nila na pumunta nga ako doon at siguro ilang oras. Siguro na-establish nila. Hindi ako talaga nagtagal because that Oh. Pupunta pa sa Seascape. Alam niyo yung Seascape, ano yan eh? May mga kapihan dyan, restaurant. Diyan niya pinuntahan. Diyan kinausap ni ano pangalan nito ni Marcoleta si Mike Defensor regarding diyan sa ano na yan. I think nandoon din si Gutesa. So pinapuntahan pa. Lacson, makinig ka. Senador ka na, hindi ka na investigador. Hindi mo trabaho yan. No. Inamin naman niya, di ba? Nakita sila. Kasi alam mo, honest nga ito si Marcoleta eh. Kasi pwedeng kulayan yun eh, kung sakali yung pag-amin niya.
Pero hindi, inamin niya. Hindi, kasi ganito yan. Tinawagan ako ni ano. Tapos meron daw siyang witness na gusto ako makausap, bla bla bla. Kaya pinuntahan ko, nag-usap kami. Honest na honest yung mama. Bakit mo kailangan puntahan yung restaurant? Baka gusto mong pang malaman magkano yung bill. Babayaran mo ba? Kung babayaran mo, sige, puntahan mo. Alamin mo anong restaurant. Anong purpose mo, Lacson? Sige nga, anong purpose mo? Bakit mo pa kailangan puntahan yung restaurant, yung seascape, para tingnan kung nagpunta ba dyan si Marcoleta? Inamin na nga na nagpunta eh. Inamin na eh. Tapos, nagpunta ba dyan si Marcoleta? Ano meron? Ano kachismosa? May mga kilala akong ganyan. Yung hindi masaya sa buhay nila, hindi masaya sa asawa o sa jowa nila, kaya nakikichismis sa jowa na may jowa. Gago! Tandaan nyo, ang taong chismoso, chismosa, yan yung mga hindi masasaya sa mga buhay nila. Yan yung mga hindi masaya sa kung sinong anong meron sila. Kasi kung masaya ka sa kasama mo, hindi ka na magiging... Anong pakailan mo sa jowa na may jowa? Anong pakailan mo sa ano na... Hindi ko magets eh. Ito si Lacson, hindi ko alam kung bakit mo kailangan pag-chismisan yan. Palakihin. My promise to Pero, Mike Defensor. With due respect, Senator Marcoleta, I think that's also part of the investigative process, just to confirm. Investigating... Ako na-blood na ako dito kay ano ha. Wala itong mapapatunayan na falsehood o hindi. Kahit imbestigahan pa, kasi inamin naman niya na nagkita kami, nag-usap kami, at inibitahan ko na nga siya dito, kaya pinasundo. Ano ang mapapatunayan doon sa mga CCTV na yon na taliwas sa sinasabi? The veracity of the statements of whoever, not just you. It's also his way of certifying or at least verifying that Senator Marcoleta indeed did what he said. Sana ganun lang ang gusto nila Correct, mangyari. correct. But I think it's going to be a mountain out, create a mountain out of a molehill kung hindi to, kung para palalakin pa. But Yun nga yun eh. Aren't you supposed to go to the jugular? Sino ba yung gusto nating matukoy dito? Why are we fighting each other? Yun. There's only a common objective. Makakuha natin. Sino ba yung pinakamalaking isda? Sino yung tao na nasa likod ng napakalaking pandarambong sa kaban ng bayan? Hindi ba isang ating layunin? Bakit kinigisa? Senator Marcoleta, I don't think so. Hindi yun ang same ang layunin. Ang layunin ng mga majority sa Senate, mailihis kay Romualdez at mailihis kay Marcos ang issue ng Ghost Project. O flood control, Ghost Project na flood control. Yun ang totoo doon. Yun ang layunin nila. Mailigtas si Romualdez, mailigtas si Marcos. Ikaw, ang layunin mo, gusto mo malaman ang katotohanan. Ninyo si Orly Gutesa. Alam mo, ang simple analogy rito, alam ko maraming nakikinig sa inyo. Si Attorney Trixie, tinip sa'yo na mayroong magnanakaw ng kalabaw dyan sa neighborhood. Ako, kalabaw. Wala nang kalabaw ngayon. Ang ginawa mo naman. Magnanakaw na ng aso ngayon na nasa kapitbahay natin. Magnanakaw na ng aso. Yung kalabaw pa, nung unang panahon niyo pa ho yun, na Senator Marcoleta. Gago! Magnanakaw na ho ng ano ngayon, ng panty. Magnanakaw na ng aso, ganun. Attorney Edwin, yung nag-tip, yun ang ginisa mo. Yun ang discredit mo. Pero you did not even take any effort na i-verify mo na yung magnanakaw ng kalabaw nandun lang pala sa vicinity natin. Ganun na nangyari. perhaps his absence is making that a big problem for Gutesa kasi nawala siyang last hearing. Bakit siya nawala? There is a threat now to his life. Ito yung nangyari. Kailangan mapansin ng mga kababayan natin. Nung ilabas ko si Gutesa, wala nang tinawag na hearing. Kahit na naka-adjourn kami, Ayan. nag-hearing kami. Merong mga briefing ngayon sa budget. Ako, maski nakabakasyon ako, I try my best to contribute and participate in most of the briefing ng budget. Bakit biglang inihinto yung Blue Ribbon? Napaka-importante nito. Kasi nga tinukoy ni Gutesa na si Martin Romualdez. Ayun ang dahilan niya. Hindi, napansin ninyo. Ito mga kababayan, napansin ninyo. Nagsalita si Gutesa. Sinabi niya yung paraan ng pagpapadeliver kay tawag dito kay Zaldico at saka kay Romualdez. Ano ginawa ni Lacson? Noong mga sumunod na araw, number 1, kinwestiyon yung irrelevant affidavit kuno, di ba? Yung notaryo. Irrelevant na yan kasi nagsalita na siya doon eh. Siya na mismo sa mga lahat ng abogado, alam ng tao yan na irrelevant na yung pinag-uusapan pa yung notaryo, number 1. Pero yan ang focus ni Lacson. Number 2, na kaya di umano ay kinatanggal niya o kinaalis niya sa Blue Ribbon. Kasi para mas maingay, ang ginawa niya, sinabi niya lahat ng mga senador may insertion, karamihan. Kailangan may paputuking siyang malaking issue para mawala kay Romualdez. So sinabi niya yon. Kaya ikinagalit nung paksyon nung ilan doon sa loob ng majority. Di ba kinuwento ko sa inyo na may nagkwento sa akin na merong di umanong bangayan ng majority nung sinabi ni Lacson yun? Bakit sinabi ni Lacson yun? Kasi nga gustong ilihis kay Romualdez ang issue. Tapos umalis siya para kuno hindi mapagbintangan na nire-railroad niya yung Blue Ribbon Committee hearing. Tapos ngayon biglang babalik siya. Ano sabi niya? Meron akong surprise witness. Putang ina niya.
Gago! Ngayon, ako duda ako din sa surprise witness na yan eh. Feeling ko, yung surprise witness na yan, para tapunan yung sinabi ni Gudesa. Yung witness na yan, feeling ko lang, opinion ko lang ito, malamang sa malamang, scripted na. Naturuan na, anong tawag doon? Sanay kasi ito si Lacson sa mga investigasyon. Alam na mga pulis yan, huwag tayong maglukuhan. Dami natin kakilalang pulis eh. Alam na mga pulis yan, meron na silang itatanim na witness na na-train na. Ilang beses nang nakausap, na-debrief na, lahat na, nasabi na. Kaliwat kanan ng nag-train sa kanya. Paano yun? Talagang bibirahin siya kaliwat kanan. Mapaamin, alam mo yun, para talaga itong tao na to ma-debrief na kung ano yung dapat niyang sabihin. It took time. Bakit ang tagal? O sabi nga ni Senator Marcoleta, di ba? Kesyo kahit daw naka-break sila, nagkakaroon pa rin naman ng hearing eh. So hindi pa lusot yun naka-break sila. Kaya walang hearing. Hindi. Sa tingin ko, opinion ko ito sa tingin ko, talagang ililis nila yung kay Romualdez, tapos magtatanim sila ng surprise kuno witness na iba na ang script. Gago! Kayo, mga kababayan, sa tingin nyo, ganun din? Nakasalalay dito ang buwis ng bayan na talagang dinispalko lahat, talagang ninakaw lahat kung sino man ang mga hindi ko malaman kung paano ko i-describe itong mga taong ito, kung paano na naisip systematically nakawin ang pera ng bayan. Pagkatapos, nakaaway-away kami, samantalang ako, the only direction I wanted to take from the beginning until today, hindi nagbabago yun, I want to hit the mastermind. Yun. So, more on this later when we come back from the break. Also, together with your comment on ICI filing of charges. Ayan, break lang. Pero tayo, wala tayong break. Itulak na natin yan. Ayan. Why was not Martin Romualdez not included? That's up to the ICI. Maybe you should ask Because they ICI. are trying to discredit Gutierrez's testimony? No, they haven't summoned ICI pa Gutierrez. lang. So Bakit hindi nila isama si Gutierrez? Yun. the same reason why Ito they cannot... Ito yung sa ICI bakit hindi nila isamon si Gutesa? Kung talagang gusto nilang malaman ang katotohanan, ba't di nila isamon yun? Sinamon nila lahat eh. Bakit si Gutesa hindi? Ito na nga nagsalita. Ito si Gutesa, sabi nga ni Lacson, ni Marcoleta, si Gutesa ang pinakakapanipaniwala. Bakit? Si Gutesa yung nag-risk ng kanyang safety, nag-risk ng safety ng kanyang pamilya, at the same time, wala siyang sabit. Ibig sabihin, kung nanahimik siya, okay na ako. Wala. Sinong sisita sa akin? Sino magsasabing kurap ako? Sinong uhuli? Wala naman akong pagmamayari. Diba parang wala parang siya yung safe na safe. Pero bakit siya lumabas? Hindi katulad ng iba, si Diskaya. Walang no choice, ginugulo na siya Kaya kailangan niya na magsalita. Yung mga DPWH, obvious naman, nagkabukingan na. So, kailangan na nila magsalita. Di ba? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Etong tao to pwedeng manahimik. He has the choice. Tahimik na lang ako para hindi magulo buhay ko. Pero bakit siya nagsalita? Kasi diyan mo malalaman na talagang siya ang pinaka-credible witness. The rest, naiipit lang. Kaya kailangan na nilang magsalita. Sa tingin nyo, kung wari hindi nabanggit si Diskaya, magsasalita si Diskaya? Posible. Diba? Bakit nagsasalita itong mga to? Kasi nga ipit sila Wala akong choice. Tangina, pinatawag nyo kami. Ito, pinatawag ba? Hindi. Pero siya na mismo nagsabi, punta ako dyan, sasabihin ko ito totoo. Yung problema natin Yes, sir. we're all looking for the mastermind. The most guilty. That will come at So, some point. is everybody looking for the mastermind? Yo! I think everybody should be looking. They should be, We're but supposed to it be doesn't looking appear at to the be so. mastermind. The Senate started off on the right foot. According to Justice Andres, this is just the first interim report nila on the filing. So, but let's just take it as it is right now. So, how do you think? Is this a good beginning? This is the start It's of a the good many beginning. charges. It's a good beginning. Pero sinasabi ko nga, hindi ko naman sinasabi, huwag nating habulin ang mga sapsap. Ang palagi kong sinasabi, yung mga butete, yung mga dilis, okay lang yun. But let us not forget yung malalaking isda sapagkat sila talaga ang promotor ng pagnanakaw ng pera ng bayan. May tanong po ako sa inyo, mahuhupa ba ang galit ng taong bayan pansamantala kung nakasuhan si Senator Joel at si Jinggoy? Kasi ang sabi nila, tuloy-tuloy pa rin ang investigation. So, do you think this will quiet down the public platform? I think this is just temporary, but ano po ang tingin ninyo? I don't know kung mapapacify natin o mahuhupa ang ng tao. Sapagkat ang nakikita nila, pagka mga congressmen ang dapat na sumalang sa investigasyon, lahat ginagawa para pagtakpan sila. I will start with the 17 initial congressmen identified by the Discayas. And then, let me go back to the 67 contractors, congressmen intimated by Senator Ping. Contractors, you mean? Sinabi niya, I have a list of 67 contractors. Ang dami. Hindi mo kayo nagtataka bakit isa man lang wala siyang tawagan? Yo! Siya nagyabang pero ni isa wala siyang tinatawag. Di ba? Katarantaduhan talaga, What about the 17?
Kaya nga gusto kong malaman, kung tatawagin niya si Martin Romualdez, make him appear before the committee. Para makapagtanong naman kami. Sana hindi closed door na. Wala close door yan. Lalo magagalit ang taong bayan kung Sa ito close ICI. door. Yung ICI, kaya siguro hindi masyadong naniniwala ang tao dyan because hindi alam ng tao eh. Ang tao, interesado sila. Why? This is their money. Correct. Alam mo, sabi ko nga hanggang ngayon, naghahanap ako kung ano yung sasagot ko sa kanila eh. I hope I can bend the law. Why? Nako, patay tayo dyan. Sabi nila, Senator, tulungan mo naman kami. Kami kahit na ganito kami kahirap, pinipilit namin magbayad ng buwis. Ganito pala nga yan, kinapuntahan ng buwis namin. Pwede bang ilaban mo naman kami para wag naman kami magbayad ng buwis kahit sa 2026 lang. parang What am I may- supposed to tell them? Agreed, sir. But If I can bend the law, I will ask the BIR. Pero alam niyo, mukhang nangyayari na because I understand from the reports of the finance department, the collection has gone down because primarily the people are so Hindi natin, frustrated. hindi natin madi-discount yan kasi Correct. galit nga yung tao eh. But if I want the people, I want to please them. Pwede ko bang i-bend man lang ang batas? Kahit konti lang, para mapagbigyan ko ito. Kasi nga, yung kanilang sentimiento, Attorney Edwin, Attorney Trixie, valid eh. Pera nila ito eh. Nagsikap sila, luha, dugo ang kanilang ginugol dito. Pagkatapos makikita nilang ganun lang palang kapupuntahan. Correct. Masama pa ekonomiya. It's a- Masakit yung pagbayad ng buwis. This is a valid expression of anger because of what we've seen right now po eh. So talagang everybody is mad at that's why yung mantra, yung chant ngayon, ikulong niyan, mga kurakot eh. O, tapos ang gagawin nila, para lang ma-sway sa ibang direction, si Gutesa ngayon papapanagutin. Yo! Anong mali niya? Binigay lang niya yung papel doon sa window nung kung sino man yun. Eh, akalain mo yung lugar na yun, pinakunan ko na litrato eh. Alam mo nakalagay na paskil doon, Attorney Edwin, Attorney Trixie? Notary Public, 24/7. O, hindi Yung mga natutulog. abogado doon, hindi na natutulog yun. Oo nga eh. Parang ano? Chances are, Ginigising. Alam mo, Senator Marcoleta, bangag ang gobyerno ngayon. So siguro, malamang sa malamang, yung mga ibang nagnunotar dyan, bangag din. Hindi kasi natutulog. Gago! Nagtaka ka pa. Hindi. Joke lang po yun, joke lang po. Hindi ko sinasabi yung nagnotaryo, bangag ha. Hindi kasi hindi natutulog eh. 24 oras bukas. Hayop yun ha. lawyer, kung sino